18 taong gulang pa lamang siya nang ibigay siyang kanyang ama bilang kabayaran. Tila ba ang lalaking iyon ay malamig, malupit at mapagkalkula. Ngunit sa likod ng mga matang iyon ay may isang lihim na magpapabago sa lahat. Bumukas ang pinto ng kanilang barong-barong nang may malakas na kalabok na naging dahilan upang mabitawan ni Alice ang hinuhugasang kaldero ng kanin. Lumingon siyang gulat na gulat at nakita ang kanyang amang papasok na pasuray-suray. Ang namumutlang mukha nito ay natatakpan ng malamig na pawis. Ang makamay ay nanginginig ng walang kontrol, ngunit hindi ito ang makapanginginig ng bisyo na nakasanayan na niya. Ito ay takot. Tunay na takot, ang uri na nagpapatigas ng dugo sa mga ugat. Tay, anong nangyari? Sumandal si Mang Berto sa bitak-bitak na dingding na yari sa pinaktakpi-takping kahoy. Nanlalaki ang mga mata dindo, nakatitig sa isang bagay na hindi makita ni Alice, isang bagay na tanging sa isip lamang niya umiral. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit walang tunog na lumabas, kundi isang nahihirapang daing na parang isang sugatang hayop. Binitiwan ni Alice ang lahat at tumakbo palapit sa kanya, hinawakan ang kanyang nga braso. Tay, sabihin mo sa akin, masama ba ang pakiramdam mo? Puso mo ba? Pumunta sila para kunin ako. Lumabas ang boses niyang paos at basag. Ang matauhan ni Boss Maximo, sabi nila kung hindi ako makakabayad hanggang bukas. Lumunok siya ng mariin. Ang kanyang nga mata ay tuluyan nang nakatuon sa mukha ng anak. Sabi nila, papatayin nila ako. Alice, papatayin na nila ako ng totohanan ngayon. Tumigil ang ikot ng mundo ni Alice. Si Boss Maximo, ang pinakamapanganib na usurero sa kanilang luban sa Tondo, alam ngang lahat ang makwento. Mga lalaking bigla na lang naglalaho, mga pamilyang nawasak, dugong dumanak sa mga madilim na eskinita. Magkano? Tanong niya, kahit alam na niya na ang sagot ay imposible nilang mabayaran. 100,000. Nanlambot ang mabinti ni Alice, 1,200,000 piso, lahat-lahat kapag isinama ang interes. Isang kayamanan na kailanman ay hindi nila maipon. Ang sweldo niya bilang isang tagalinis ay halos hindi sapat para sa upa at pagkain. At ang kanyang ama, ilang buwan na itong walang trabaho, mula ng kainin ng bisyo sa sugal at sabong ang lahat. Paano mo hinayaang umabot sa ganito? Mas matalim ang lumabas na salita kaysa sa nilalayon niya, ngunit ang galit ay nag-aalab sa kanyang dibdib. Nagmamakaawa ako sayo. Tay, nagmakaawa ako na tumigil ka na huminging tulong. Alam ko, sigaw nito. At sa unang pagkakataon, nakita ni Alice ang mga luha sa kanyang mga mata. Mga totoong luha. Hindi ang mga mapanlinlang na luha na ginagamit niya kapag gusto niyang umutang ng pera. Alam kong sinira ko ang lahat. Alam kong isa akong pabigat. Alam kong ikakahiya na nanay mo ang kinahinatnan ko. Ang pagbanggit sa kanyang ina ay parang isang suntok sa sikmura. Ipinikit ni Alice ang kanyang nga mata. Nararamdaman ang pagbabanta ng sariling nga luha. Ang kanyang ina na namatay sa isang malubhang sakit dahil wala silang pera para sa pagpapagamot. Ang inang ginugol ang mga huling araw sa pagiling sa kanyang asawa na alagaan ang kanilang anak, na gawin para sa kanya ang hindi nila nagawang magkasama. Dapat may paraan, bulong ni Alice, higit sa sarili kaysa sa kanya. Dapat mayroon. Unti-unting iniangat ni Mang Berto ang kanyang mukha, at may kakaiba sa kanyang mga mata ngayon. Isang bagay na nagpabilis sa tibok ng puso ni Alice sa maling paraan. May isang paraan, sabi nito, napakahinan ng boses kaya halos hindi niya marinig. Anong paraan? Hindi agad sumagot ang ama, nanatili lamang itong nakatingin sa kanyang anak na may ekspresyong hindi pa niya nakita rito kailanman. Ito ay pangingonsensya, kawalan ng pag-asa at isang pinal na desisyon. Nagbigayng panukala si Boss Maximo. Naghintay si Alice. Ang katahimikan ay bumibigat na parang tingga sa pagitan nila. May kilala siyang isang lalaki, isang mayamang negosyante, nagmamay-ari ng malalaking pribadong ospital sa Makati. Makapangyarihan ang taong ito, hindi naubusan ng pera. Lumunok muli si Berto. Ang lalaking ito,
Gusto niya ngang asawa, isang bata, isang dalisay. Inabot ng ilang segundo bago tumimo sa isip ni Alice ang kahulugan ng masalitang iyon. Nang maintindihan niya, napaatras siya, nadapa sa sarili niyang silya. Hindi, Alice, makinig ka. Hindi, sigaw niya, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa maninipis na dingding ng barong-barong. Tiyak na narinig ito nga kapitbahay sa labas, ngunit walang may pakialam. Karaniwan na ang mga sigawan sa luban. Hindi ka seryoso, hindi maaari, papatawarin niya ang buong utang. Nagpatuloy si Berto, ang mga salita ay lumalabas ng mabilis at punong desperasyon. Hindi lang niya papatawarin, magbabayad pa siyang dagdag na halaga. Sapat na pera para makapaaral ka, para makaroon kang mas magandang buhay. Mas magandang buhay. Tumawa si Alice, ngunit walang bahid ng saya sa tunok na iyon, isang mapait, basag at halos nagwawalang tawa. Ibebenta mo ako, tay, ibebenta, parang isang gamit, parang ako'y nabasag ang kanyang boses, nabulunan sa mga higbi na pilit niyang pinipigilan. Hindi ito pagbebenta. Lumapit ang ama, sinusubukang hawakan ang kanyang makamay, ngunit marahas na umiwas si Alice. Isa itong legal at official na kasal, magiging asawa ka niya. Hindi, alam ko kung ano ang magiging papel ko, tili ni Alice, at sa pagkakataong ito, walang pigil na bumagsak ang kanyang mga luha. Magiging bilanggo ako, magiging pambayad sa utang na hindi ko ginawa. Parurusahan para sa mga pagkakamali mo, sa mga bisyo mo, sa kahinaan mo. Napaatras si Berto na parang sinampal. Namimilipit sa sakit ang mukha nito, ngunit walang maramdamang awa si Alice. Ang lahat ng galit, pagkadismaya at pagod ng maraming taon sa pag-ako ng lahat ng responsibilidad ay tuluyan ng sumabog. Nagtrabaho ako simula noong 14 na taong gulang ako, patuloy niya, ang boses ay nanginginig, ngunit matatag. 14 tay, habang ang ibang mga babaeng kaedaran ko ay nag-aral, naglalaro, nabubuhay, naglilinis ako nga banyo sa opisina, nagpapalipas ng madaling araw sa pagkayod ng sahig para lang makabili ng pagkain natin. At ikaw, kinuha mo ang kakarampot na pera natin at itinapon. Literal na itinapon sa mga mesa ng pusoy at sabong, sa mga walang kwentang sugal, sa mga pangako na sa susunod panalo na. Humiwa sa hangin ang boses niya. Alice, parang awa mo na at ngayon gusto mo akong ibigay sa isang estranghero? Gusto mong magbayad ako gamit ang sarili kong buhay, ang sarili kong kinabukasan, para sa mga pagkakamaling ikaw ang gumawa? Nakabibingi ang katahimikang sumunod. Lantaran na ngayong umiyak si Berto, nakayuko ang katawan sa bigat ng kahihiyan. Umiyak din si Alice, ngunit iba ang kanyang luha. Luha iyon ng isang taong tuluyan ng napagtanto na nag-isa na lamang siya sa mundo. Pupunta sila bukas. Tuluyang sinabi ni Berto, basag ang boses. Kung wala akong pera o sagot tungkol sayo, papatayin nila ako. Hindi ito banta, anak, isa itong pangako. Nakita ko ang ginagawa nila. Nakita kong sarili kong mga mata. Kung gayon, mamatay ka na, sabi ni Alice. At agad niyang pinagsisihan ito, ngunit nandun na ang masalita, lumulutang sa hangin sa pagitan nila, imposible nang bawiin. Gulat na nag-angat ng tingin si Berto, hindi ka seryoso. Gusto sanang sabihin ni Alice na hindi nga. Gusto niyang yakapin ang kanyang ama, sabihing makakahanap sila ng ibang paraan na magiging maayos din ang lahat. Ngunit ang totoo, pagod na siya. Pagod nang dalhin ang bigat para sa dalawang tao. Pagod nang maging matanda habang dapat ay isa pa lamang siyang dalagita. Pagod ng isakripisyo ang lahat para sa isang taong hindi kailanman nakaroon ng lakas ng loob na magsakripisyo para sa kanya. Hindi ko na alam ang sinasabi ko, pagamin niya, pinupunasan ang maluha gamit ang likot ng kanyang kamay. Ang alam ko lang, hindi ko na kaya. Nanatili sila roon magama, magkahiwalay ng ilang metro lamang ngunit tila, may isang karagatan sa pagitan nila. Sa labas, nagpatuloy ang buhay sa squatter. Naglalaro ang mga bata, nag-usap ang mga kapitbahay, may tumutugtog na radyo sa malayo. Hindi huminto ang mundo dahil sa sakit nila,
Sabihin mo sa akin, basak ni Alice sa katahimikan. May alam ka ba tungkol sa lalaking ito, sa negosyanteng iyon? Nagatubili si Berto. Pangalan lang ang alam ko, Bernardo Castillo. Sabi nila mahirap siyang pakisamahan, sarado ang isip, hindi ngumingiti, hindi nakikipag-usap. Nabubuhay ng mag-isa sa isang malaking mansyon simula nang mamatay ang pamilya niya sa isang aksidente, asawa at isang maliit na anak na lalaki. Ilang taon na ang nakararaan, mukhang hindi na siya naka-recover. May naramdamang kakaiba si Alice sa kanyang dibdib. Hindi naman eksaktong awa, ngunit isang kurot ng pagkilala. Dala rin niya ang isang pagkawala na hindi kailanman tuluyang nagilom. Alam din niya kung paano mabuhay na may butas sa puso na tila walang anumang makakapuno. At gusto niyang magpakasal. Bakit? Hindi ko alam. Ang sabi lang ni Boss Maximo, nagahanap ang lalaking ito ng asawa at mayroon siyang mga sariling rason. Mga rason. Ulit ni Alice na walang emosyon. Anong uri ngang nga rason ang magtutulak sa isang mayamang lalaki na gustuhing mapangasawa ang isang mahirap na babae? Ang halatang sagot ay nakalutang sa pagitan nila, hindi sinasabi ngunit naunawaan. Ang mga mayamang lalaki ay hindi nagpapakasal sa mga mahihirap na babae dahil sa pag-ibig. Nagpapakasal sila para sa kontrol, para sa kapritso, para sa mga rason na bihirang maging dalisay. Kailan sila pupunta? Tanong ni Alice, ginugulat ang sarili. Bukas, tanghaling tapat. Paano kung humindi ako? Paano kung tumanggi ako? Hindi sumagot si Berto, ngunit ang kanyang tingin ang nagsabing lahat. Kung tatanggi si Alice, mamatay siya, ganun ka-simple. At siya, sa edad na 18, ay dadalhin habang buhay ang bigat ng pagkonsinti sa kamatayan ng sariling ama. Mabuti, sabi niya. Ang boses ay patay, walang laman. Isa na namang pasanin na dadalhin ko. Tinalikuran niya ito upang umalis, ngunit pinigilan siyang boses ng kanyang ama. Alice, hindi siya lumingon. Mahal kita, simulat sapul mahal kita, higit pa sa sarili kong buhay. Kung pwede lang makipagpalit ng pwesto sayo, gagawin ko sa isang iglap. Pero hindi pwede, sagot ni Alice, tuluyan ng lumingon para harapin siya. At ang nakita ni Berto sa mukha ngang ana ay tuluyang sumira sa kanya. Hindi ito galit, hindi put, mas malala ito ay pagtanggap. Malamig at nakatatakot na pagpapasenyos ng isang taong wala nang inaasahan sa buhay. Kaya, bukas pagdating nila, ibibigay ko ang sagot ko. At ano ang magiging sagot mo? Iginala ni Alice ang kanyang paningin sa kaawa-awang barong-barong na tinatawag nilang bahay. Tiningnan niya ang mabita sa dingding, ang masira-sirang gamit, ang buhay na kailanman ay hindi nagkaroon na pagkakataong mamukatkat. Naisip niya ang inang namatay dahil sa kawalan ng pera. Naisip niya ang mga puyat na gabi sa paglilinis ng sahig ng iba. Naisip niya ang kinabukasang kailanman ay hindi niya makakamit kung mananatili siya ron. At pagkatapos, may naisip siyang nakagulat sa kanya. Marahil lang, ang ibigay sa isang mayamang estranghero ay hindi mas masahol kaysa sa buhay na mayroon na siya. Malalaman mo bukas, sabi niya, at lumabas siyang barong-barong bago pa makitang kanyang ama ang mga bagong luhang umagos sa kanyang mukha. Malamig ang gabi sa tondo, ngunit halos hindi ito maramdaman ni Alice. Umupo siya sa mga konkretong hakbang sa harap ng barong-barong, nakayakap ang matuhod sa kanyang dibdib at tumingala sa langit, walang mabituin. Itinagong polusyon ng Maynila ang lahat, tulad ng pagtatago nito sa mga luha ng mga babaeng napilitang isakripisyo ang sariling kinabukasan para iligtas ang mga amang hindi karapat-dapat iligtas. At habang umiyak si Alice ng mag-isa sa dilim, sa ibang bahagi ng lungsod, nakatingin si Bernardo Castillo mula sa bintana ng kanyang walang lamang mansyon, walang kamalay-malay na kinabukasan, dalawang wasak na buhay ang magtatakpo, at mula sa pagtatagpong iyon ay uusbong ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Sumikat ang araw tulad ng nakagawian sa luban, walang awa,
inilalantat ang bawat bitak, bawat mansa ng kahalumigmigan, bawat piraso ng nawalang dignidad. Hindi nakatulog si Alice. Nanatili siyang nakaupo sa parehong hakbang buong gabi, yakap ang sariling mga tuhod, pinapanut ang mundong gumising sa paligid niya, tila ba walang magbabago, ngunit lahat ay magbabago. Alas 6 ng umaga, tumayo siya na may namamanhit na binti at pumasok sa barong-barong. Nakabulakta ang kanyang ama sa lumang sofa, humihilik ng malakas, isang boteng murang ginbilok ang nakatumba sa sahig sa tabi nito. Tiningnan ni Alice ang lalaking minsan ay naging bayani niya at nakaramdam lamang ng matinding kahungkagan kung saan dapat ay may pag-ibig. Nang walang ingay, pumunta siya sa napakaliit na kwartong tinatawag niyang sarili. Binuksan niya ang kabinet na yari sa manipis na plywood at tiningnan ang ilang damit na mayroon siya. 3 kupas na pantalon, 5 simpleng t-shirt, at isang damit na tinahin ng kanyang ina para sa kanya ilang taon na ang nakararaan, nakatago sa isang plastik bilang sagradong alaala. Kinuha ni Alice ang damit nang nanginginig ang mga kamay. Ito ay mapusyaw na asul na may maliliit na puting bulaklak na bordado sa kamay. Ginugol ang kanyang ina ang ilang linggo sa paggawa ang damit na iyon. Nagtatrabaho sa gabi pagkatapos matulog ni Alice gamit ang mga retaso na nakukuha ng libre sa palengke. Para sa araw na ikasal ka, sabi nun ng kanyang ina, nakniningning ang mamata sa pag-asa para sa pinakamasayang araw ng buhay mo. Dumating ang mga luha bago pa man ito mapigilan ni Alice. Niyakap niya ang damit sa kanyang dibdib at hinayaan ang pag-iyak, tahimik ngunit nakapangwawasak. Inisip ng kanyang ina ang isang kasal ng pag-ibig, isang umiibig na nobyo, isang nagniningning na anak na naglalakad patungong altar, pumipili ng sariling kapalaran. Hindi ito, hindi kailanman ito. Patawad? Ma, bulong ni Alice sa tela. Patawad at hindi ako naging sapat na matatag para tumanggi. Patawad sa pagiging duwag. Ngunit duwag na ba ito? O ito lamang ba ang imposibleng bigat ng pagpili sa pagitan ng sariling buhay at buhay ng ibang tao? Kahit pa hindi karapat-dapat ang taong iyon sa kanyang sakripisyo, hindi na alam ni Alice. Naligo siyang malamig na tubig. Sinuot ang pinakamagandang damit na mayroon siya, isang pantalon na walang punit at isang puting blusa na nilalabhan niya gamit ang kamay tuwing linggo. Itinali niya ang kanyang mahabang kayumangging buhok sa isang simpleng ponytail. Walang makeup, walang alahas, walang anuman kundi ang sariling dignidad at pati iyon ay kukunin na mula sa kanya. Paglabas niyang kwarto, gising na ang kanyang ama, nakaupo sa hapag, nakasapo ang ulo sa mga kamay, nagangat itong mapupula at maganam nga mata nang marinig siya. Alice, wach ka nang, huwag ka nang magsalita, putol niya. Ang boses ay matatag kahit gumuguho siya sa loop. Sabihin mo na lang sa akin kung anong oras sila pupunta. Tanghali. Tumingin si Alice sa orasan sa pader. 11:15, wala pang isang oras para magdesisyon para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Tatanggapin ko, sabi niya at nakita, ang mukhangang ama na naghihirap sa pagitan ng ginhawa at lagim. Pero hindi para sayo, kailanman hindi para sayo. Tatanggapin ko dahil wala akong pagpipilian. Dahil kung hindi, dadalhin ko sa konsensya ko ang pagkamatay mo habang buhay at napakarami ko ng pasanin. Anak, ako. At pagalis ko rito ngayon, patuloy ni Alice, ang bawat salita ay kasing talim ngang patalim, hinding-hindi mo na ako hahanapin, hinding-hindi mo na susubukang kausapin ako, hinding-hindi mo gagamitin ang pangalan ko para makakuha ng kahit ano sa sinuman. Pinapagbayaran ko ang utang mo ng buhay ko. Mabubuhay ka kasama niyan ng mag-isa. Nagsimulang umiyak si Berto, ngunit wala nang naramdaman si Alice. Siya ay walang-wala na, ganap na walang laman. Pumunta siya sa maliit na estante kung saan nakatago ang kanyang ilang mahahalagang bagay. Ang litratong kanyang ina, ang rosaryong pag-aring kanyang lola, at isang lumang kwaderno kung saan niya isinusulat ang mga kaisipang hindi niya kailanman ibinabahagi kaninuman. Inilagay niya ang lahat sa isang lumang talangbag. Pwede ko ba itong dalhin? Tumango ang kanyang ama, hindi makapagsalita. Eksaktong 11:50, may kumatok sa pinto. Hindi ito isang magalang na katok,
kundi isang marahas na kalabok na nagpabagsak sa marupok na estruktura. Binuksan ito ni Alice bago pa sila kumatok muli. Sa kabilang banda, dalawang higanteng lalaki na may nakakatakot na mukha at sobrang mamahaling damit para sa lugar na iyon, at sa pagitan nila, isang presensya na nagnakaw ngang hangin sa mga baga ni Alice. Si Bernardo Castillo. Mas bata siya kaysa inaasahan ni Alice. Hindi siya mukhang matandang negosyante na kulubot na. Marahil ay 30 taong gulang siya. Matangkad, malapad ang balikat, at nakasuot ng madilim at perpektong terno na malamang ay mas mahal pa kaysa sa buong barong-barong kung saan siya nakatira. May maitim na buhok, maayos ang gupit, may markadong matampok ng mukha, halos guwapo kung hindi lamang dahil sa ganap na saradong ekspresyon nito. Ngunit ang mga mata ang hindi niya inaasahan, madilim na kayumanggi, matindi, pinag-aaralan siya ng may atensyon na nagpabaliktad sa kanyang sikmura. Hindi ito isang mapagnasang tingin, ngunit hindi rin malamig. Nasa pagitan itong dalawa, tila sinusubukan nitong basahin ang isang bagay sa kanya na kahit siya mismo ay hindi alam na naroon. Alice Santos. Ang boses nito ay malalim, kontrolado, ngunit may isang tekstura ron na hindi matukow ni Alice. Ako nga. Sinuri siya ni Bernardo mula ulo hanggang paa. Dahan-dahan, sinasadya, naramdaman ni Alice ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha, ngunit hindi niya matukoy kung ito ay kahihiyan o ibang bagay. Nang bumalik ang mga mata nito sa kanyang mukha, mayroong isang bagay doon, isang bagay na nawala nang napakabilis kaya naisip niyang guni-guni niya. Lamang iyon, nandiyan ba si Bertus Santos? Sumulpot ang kanyang ama sa likod ni Alice. Nakayuko, kawawa, nandito po ako, Senyor Castillo. Tuluyan nang inalis ni Bernardo ang tingin kay Alice at nakaramdam siyang kakaibang panghihinayang nang mangyari iyon. Tiningnan niya ang kanyang ama ng may ekspresyon na nagpatigas maging sa mga gwardiya sa tabi nito. Ang utang ay 1,200,000 piso, kasama na ang interes. Opo, senyor, babayaran ko ang lahat ngayon. Isang paghinto, pagkatapos, gamit ang isang boses na napakalamig at kayang magpayelo ng apoy, ngunit gusto kong maintindihan mo ang isang bagay. Ang isang lalaking ginagamit ang sariling anak para magbayad ng utang sa sugal ay hindi karapat-dapat sa hanging nilalanghap niya. Ibinaba ni Berto ang kanyang ulo, umaagos ang mga luha. Tungkol sa iyo, ibinalik ni Bernardo ang kanyang atensyon kay Alice at sa pagkakataong ito, malinaw niyang nakita ito. Bahagyang lumambot ang mga mata nito, kaunti lang, ngunit lumambot. Kailangan kong maintindihan mo ang kondisyon. Naghintay si Alice, ang puso ay tumitibok ng wala sa ritmo. Ito ay magiging legal at rehistradong kasal. Titira ka sa bahay ko, nag-atubili siya, at halos isumpa ni Alice na may nakita siyang dumaan sa mukha nito, kawalan ng katiyakan, pag-aalala. Makakaroon ka na sariling kwarto, na sariling privacy. Hindi ako magdadaman kahit ano sa'yo na hindi mo gustong ibigay. Ang huling pangungusap ay sinabi ng mahina, tila ba mahirap itong bitawan. Kumurap si Alice, litong-lito. Iyon ba ay kabaitan o simpleng kalamigan lamang ng isang taong walang pakiramdam? Makakaroon kang lahat ng kailangan mo patuloy nito. Ang boses ay bumalik sa kontroladong tono. Pagkain, damit, edukasyon. Kung gusto mong mag-aral, hindi ka makukulang sa anumang material na bagay. Ang kakaibang diin sa salitang material ay hindi nakalampas sa kanya, tila sinasabi nito, ibibigay ko ang lahat, maliban sa isang bagay. Ngunit ano ang bagay na iyon? Paano kung gusto kong umalis? Tanong ni Alice, nagulat sa sariling tapang. Paglipas ng panahon, kung gusto ko ng divorce. May dumaan sa mga mata ni Bernardo, sakit, hindi maari. Ngunit may isang malalim na bagay doon na mabilis niyang itinago sa likod ng hindi mababasang maskara. 2 taon, sabi niya. Kailangan kong manatili karon sa loob ng 2 taon. Pagkatapos niyan, kung gusto mong umalis, malaya ka na. Ako ang mag-asikaso ng annulment at bibigyan kitang sapat na pera para makapagsimula muli ng mag-isa. Iyan ang pangako ko.
Ang pangakong isang lalaking bumibili nga asawa, sabi ni Alice, at agad siyang nagsisi nang makita niyang kumilos ang mga gwardya. Ngunit itinaas ni Bernardo ang kanyang kamay, pinatigil sila, at pagkatapos ay halos ngumiti ito, halos. Tanging ang gilid ng labi nito ang bahagyang umangat, ngunit naroon iyon. Tuche, sabi niya, at may kung ano sa boses niya. Respeto, kasiyahan, may tapang ka, bihira iyan. Hindi malaman ni Alice kung ano ang isasagot. Ang lalaking ito ay isang palaisipan, malamig sa isang segundo, halos mainit naman sa susunod. Bumibili ng asawa. Ngunit nagsasalita tungkol sa kalayaan. May patay na mga mata, ngunit paminsan-minsan ay tila nakikita ang lagusan papunta sa kanyang kaluluwa. May gusto ka bang dalhin? Tanong niya, at may hindi inaasahang kabaitan sa paraan ng kanyang pagsasalita. Ito lang. Itinaas ni Alisa ang lumang bag. Tiningnan ni Bernardo ang bag, pagkatapos ay tiningnan ang kaawa-awang barong-barong. Muli siyang tumingin kay Alice at sa pagkakataong ito ay may pagiging pinal sa kanyang nga mata. Awa, hindi. Higit pa run, pagunawa. Sigurado ka. Pwede mong dalhin ang anumang kailangan mo. Pwede akong magpadala ang kukuha mamaya kung gusto mo. Bakit siya nagpapakabait? Bakit siya may pakialam? Wala akong gustong dalhin mula rito, sabi ni Alice, nanginginig ang boses. Wala. Pinag-aralan siya ni Bernardo sa mahabang sandali, pagkatapos ay tumango, tila higit pa sa sinabi niya ang naintindihan. Tayo na kung gayon. Humakbang si Alice papunta sa pinto, ngunit pinigilan siyang boses ng kanyang ama. Alice, parang awa mo na. Patawarin mo ako. Mahal kita. Huminto siya, dahan-dahang lumingon, at nang magsalita siya, ang kanyang boses ay napakalamig na pati siya ay halos hindi nakilala ang sarili. Ang pag-ibig, hindi ginagawa ito sa taong mahal niya. Paalam, Berto. Hindi niya ito tinawag na tay. Hindi sinasadya, ngunit iyon ang lumabas. Nagsimulang maglakad si Alice, ngunit bigla siyang nakaramdam ng kung ano, isang malaki, mainit, at matatag na kamay na banayat na humaplos sa kanyang likuran, ginagabayan siya, pinoprotektahan. Si Bernardo, hindi ito nakahawak sa paraang mapang-angkin. Nakahawak ito ng may pag-iingat, tila nagsasabing, sasaluhin kita. Hindi mo kailangang gawin ito mag-isa. Ngunit nawala ang kamay ng napakabilis kaya nagtaka si Alice kung naisip lang ba niya iyon. Bumaba siya sa mga konkretong hakbang, nilampasan ang mga kapitbahay na nakanganga, ang mga batang tumigil sa paglalaro, ang buong buhay na iniwan niya. Naglakad si Bernardo sa tabi niya, hindi sa unahan, hindi sa likuran, kundi sa tabi, bilang isang kapantay. Naghihintay ang isang marangyang sasakyan, binuksan ng driver ang pinto, pumasok si Alice. Naramdaman ang malambot na balat ng upuan, ang malamig na aircon, ang amoying bagong sasakyan na hindi pa niya kailanman naamoy. Pumasok si Bernardo sa kabilang pinto, isinara ito, at nagsimulang umandar ang sasakyan, at noon, gumuho si Alice. Prinuprosesong kanyang buong katawan ng matinding hikbi na walang kontrol. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang mga kamay, sinusubukang pigilan ang tunok, nahihiyang umiiyak sa harap ng lalaking bumili sa kanya na parang isang kagamitan. Pasensya na, nasabi niya sa pagitan ng pag-iyak, kailangan ko lang. Naramdaman niya ang isang malambot na bagay na dumampi sa kanyang kamay. Tumingin si Alice sa likod ng mga luha at nakitang nag-abot si Bernardo ngang pino at talang panyo sa kanya. Hindi ito nakatingin sa kanya. Nakatingin ito sa labas ng bintana, ikting ang panga, ang mukha ay isang maskara ng kontrol, ngunit ang panyo ay inaalok doon ng may kabaitan. Kinuha ito ni Alice gamit ang nanginginig na mga kamay. Salamat, bulong niya. Hindi mo kailangang magpasalamat. Mabigat na katahimikan. Sinubukan ni Alice na tumigil sa pag-iyak, ngunit hindi niya magawa. Taon ng sakit iyon na tuluyan ng nakakawala. Maari kang umiyak hanggat kailangan mo, biglang sabi ni Bernardo, hindi pa rin nakatingin sa kanya. Walang manghuhusga sayo rito.
Malambot ang boses nito, halos maamo, ngunit may isang bagay sa ilalim nito. Isang personal na sakit, tila ba pamilyar ito sa ganoong uri ngang pag-iyak. Tila ba naiyak na rin ito ngang ganito nun. Pinunasan ni Alice ang kanyang mukha. Pilit pinapakalma ang sarili. Malamang iniisip mong mahina ako. Hindi. Mabilis ang sagot. Matatag. Tuluyang inilingon ni Bernardo ang mukha sa kanya at ang nakita ni Alice sa mga mata nito ay nagpatahimik sa kanya. May CD-RON, may nag-aalab sa ilalim ng malamig na ibabaw nito. Sa tingin ko ikaw ang isa sa pinakamalakas na taong nakilala ko. Paano mo nasasabi iyan? Hindi mo man lang ako kilala. Kilala na kita ng sapat. Hinawakan nito ang kanyang paningin ng isa pang segundo bago lumingon pabalik sa bintana. Nakita kitang nanatiling nakataas ang ulo noong nakita kong guguho na ang nakararami. Nakita kitang pinoprotektahan ang dignidad mo kahit pa pilit itong kinukuha sayo. Hindi iyon kahinaan. Alice, iyon ay kalakasan. Ibang pakinggan ang pangalan niya mula sa mga labi nito. Hindi ito malamig, hindi mapangangkin, ito ay halos mapagpitagan. Hindi alam ni Alice ang iisipin. Binili siyang lalaking iyon, binayaran ang utang na tila siya'y kalakal. Ngunit kinakausap siya nito na parang napakahalaga niya, na parang mahalaga siya. Bakit mo ito ginagawa? Tanong niya, nanginginig ang boses. Tapatan, bakit ka nagpapakasal sa akin? Natahimik si Bernardo nang napakatagal kaya naisip ni Alice na hindi na ito sasagot. Nang tuluyan itong sumagot, puno ang isang bagay na hindi matukoy ni Alice ang boses nito. Dahil minsan, ang mga tamang tao ay nagkakatagpo sa maling sitwasyon. At nasa atin na kung ano ang gagawin natin doon. Hindi ito isang sapat na sagot, ngunit ito ang naging lahat. Nagpatuloy ang sasakyan sa lungsod, iniwan ang luban. Tumingin si Alice sa labas ng bintana, nakikita ang pagbabago ng mundo sa paligid, lumalaki ang magusali, nagiging mas malinis ang makalsada, at ang kahirapan ay napalitan ng kayamanan ng Makati. Magiging ibang-iba, biglang sabi ni Bernardo, ang buhay sa mansyon, ang mga tao, lahat. Alam ko, hindi ito magiging madali. Walang naging madali sa buhay ko. Tiningnan siya nito. Talagang tiningnan na tila ba sa unang pagkakataon siya nakita. Hindi, naisip ko nga, may paganga sa boses nito. Ngunit naroon din ang maingat na distansya. Tila nais nitong lumapit ngunit hindi pinapayagan ang sarili. Pwede ba akong magtanong? Humuhot na lakas na loob si Alice. Pwede. Nawalan kang pamilya sa isang aksidente. Tumigas ang buong katawan ni Bernardo, umikting ang panga nito. Sandaling naisip ni Alice na sumobra siya, ngunit pagkatapos ay nagsalita ito, napakahinakaya halos hindi niya marinig. Nawalan ako. Nakikiramay ako. Wala iyon. Hindi mo ako kilala. Hindi mo sila kilala. Hindi ko sila kilala, pero alam ko ang sakit at nakikilala ko kapag may nagdadala ng kaparehong pasanin. Lumingon si Bernardo sa kanya at sa unang pagkakataon mula nang makita sila, tuluyang nahulog ang maskara sa loob ng isang segundo isang maikling iglap at ang nakita ni Alice ay parehong sumira at umantig sa kanya. Sakit, dalisay, hilaw at mapangwasak na sakit. Sakit na hindi nagilom. Sakit na patuloy, na dumudugo araw-araw. Masyado kang mapagmasid, sabi nito, at may panginginig sa boses na maaring senyales ng pagkabukas ng loob. Kailangan kong matutong bumasa ng tao para mabuhay. Naintindihan ko, isang pahinto. Kung gayoy, pareho pala tayong kinailangang matutong mabuhay sa ating sariling maparaan. Iyon ang pinaka-personal na sinabi nito. Halos isang koneksyon. Nakaramdam si Alice ng kakaiba sa kanyang dibdib. Hindi atraksyon, hindi pa kundi kuryosidad. Isang pakiramdam na baka lang, hindi naman talaga ganon kalamig ang lalaking iyon. O baka dinadaya lamang niya ang sarili. Baka ito ay isa lamang mayamang lalaki na alam ang sasabihin para manipulahin ang isang mahirap at desperadong baba. Hindi niya alam at iyon ang mas nakakatakot. Tuluyang pumasok ang sasakyan sa isang malaking gate sa isang kilalang subdivision sa Forbes Park.
nakita ni Alice ang malalawak na hardin, nga bukal na marmol, at isang mansyong parang galing sa pelikula. Sobrang laki, sobrang ganda, sobrang ulila. Paanong makakapamuhay ang isang tao nang mag-isa sa ganito kalaking lugar? Huminto ang sasakyan sa pasukan. Binuksan ng driver ang pinto. Unang lumabas si Bernardo at pagkatapos, sa gulat ni Alice, inalok nito ang kamay para tulungan siyang bumaba. Nagatubili siya, tiningnan ang inaalok na malaki at matipunong kamay, kabaitan o kontrol, pag-aalaga o pag-angkin. Hindi alam ni Alice, ngunit kinuha pa rin niya ito. Binalot ng nga daliri ni Bernardo ang sa kanya, matatag, mainit, at ligtas. Tinulungan siya nitong lumabas ng sasakyan at hindi agad bumitaw. Hinawakan niya ito ng isang segundo pa, isang karagdagang sandali kung saan naktagpo ang kanilang mamata. At sa sandaling iyon, nakita ni Alice ang lahat. Ang sakit niya, ang pangungulila, ang desperadong pagkauhaw sa koneksyon na nakikipaglaban sa takot na masaktan muli. Nakita niya at nakilala dahil pareho rin sila na nararamdaman. Pagkatapos, binitawan siya nito at bumalik ang maskara sa pwesto. Maligayang pagdating sa iyong bagong bahay, Alice. Bahay. Bahay ang sinabi niya, hindi kulungan. Ngunit bahay nga ba talaga ito o isang gintong hawla kung saan pinalitan lang niya ang isang anyong ang pagdurusang ang iba? Tiningnan ni Alice ang matayok na mansyon, ang misteryosong lalaki sa kanyang tabi, at ang kinabukasang impossible pang mahulaan, at pagkatapos ay humakbang siya papunta sa hindi alam. Walang ideya na babaguhin nga, hakbang na iyon ang lahat. Para sa kanilang dalawa, mas malaki pa ang mansyon sa loob kaysa sa labas. Sinundan ni Alice si Bernardo sa walang katapusang koridor na gawa sa pulidong marmol. Nilampasan ang mga silid na tila hindi nagamit kailanman at mga muebles na natatakpan ng puting tela na parang mga multo ng isang buhay na minsan ay umiral. Bawat hakbang ay umaalingaw-ngaw sa nakabibigatang katahimikan. Walang mga tawa, walang musika, walang buhay. Ito ay isang bahay na idinisenyo para sa isang pamilya, ngunit tanging kalungkutan lamang ang nakatira. Ito ang magiging kwarto mo. Huminto si Bernardo sa tapat ng isang pinto sa ikalawang palapag at binuksan iyon. Pumasok si Alice at naramdaman ang pagkawala ng hangin sa kanyang magabaga. Kasing laking buong barong-barong nila ang kwartong iyon. Isang malaking kama na may canopy ang nasa gitna na palilibutan ng mga eleganteng muebles na yari sa mapusyaw na kahoy. May isang tokador na may salamin, isang walk-in closet na nakikita niya mula sa nakaawang na pinto, at malalaking bintanang nakaharap sa mga hardin. Dito ang banyo. Itinuro ni Bernardo ang isa pang pinto. Nandiyan na lahat ng kailangan mo. Kung may kulang man, humingi ka lang. Hihingi kanino? Sa akin, o kaya kay Manang Marta, ang mayordoma natin. Pumupunta siya rito ng ilang beses sa isang linggo. Tumango si Alice, pinoproseso pa rin ang lahat. Ang kwartong iyon ay mas marangya kaysa sa kahit anong lugar na napuntahan niya, at sa kanya, ito kahit man lang sa loob ng 2 taon. May mga damit na sa closet, patuloy ni Bernardo. Ang boses ay bumabalik sa formal at malayong tono na unti-unti nang nakikilala ni Alice bilang baluti nito. Nagpabili ako ng iba't ibang sukat. Kung ano ang hindi magkasya, pwede nating ipapalit. Humarap sa kanya si Alice, gulat. Bumili ka ng madamit bago mo pa ako nakilala. May dumaan sa mga mata nito. Di pagkomportable? O, paano mo na lamang tatanggapin ko? Nanatiling tahimik si Bernardo sa isang napakahabang sandali. Nang magsalita ito, may isang bagay sa boses na hindi mabasa ni Alice. Hindi ko alam, pero umasa ako. Bakit? Tiningnan siya nito. Talagang tiningnan, at nakita muli ni Alice ang CD na iyon, ang nakakapasong apoy sa ilalim ng malamig na yelo, dahil nakikilala ko ang desperasyon kapag nakita ko ito. At ang desperasyon ay laging tinatanggap ang tanging labasan na meron. Dapat ay malupit ang mga salitang iyon, ngunit hindi. Halos naging banayad ito, tila naiintindihan niya, tila naging desperado na rin siya nun. Iwan muna kita para makapag-ayos.
Akmang tatalikod na si Bernardo, ngunit pinigilan siya ni Alice. Teka, huminto ito ngunit hindi lumingon. Sasabihin mo ba sa akin kung bakit kailangan mong asawa? Ang marason sa negosyo o legal? Nanatiling hindi gumagalaw si Bernardo ng napakatagal kaya naisip ni Alice na hindi ito sasagot. Pagkatapos, dahan-dahan itong lumingon at ang ekspresyon sa mukha nito ay napakasarado na parang inukit sa bato. Hindi ngayon, baka hindi kailanman. Ngunit hindi niyan binabago ang ating kasunduan at bago pa makasagot si Alice, lumabas na ito, isinasara ang pinto na may banayat na klik na tumunok na parang isang pinal na sentensya. Naiwang mag-isa si Alice sa napakalaking kwarto, yakap-yakap ang kanyang sirang bag at naramdaman ang bigat ng lahat ng nangyari sa nakalipas na 24 na oras na bumagsak sa kanya. Iniwan niya ang luban, tinalikuran ang ama, ibinenta ang sarili sa isang estranghero at ngayon ay narito siya sa isang mansion na parang nasa fairy tale. Trinatrato na nakakalitong kabaitan at paminsan-minsan ay kalkuladong lamig ngan isang lalaking hindi niya maintindihan. Bumaksak muli ang mga luha, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya ito pinigilan, walang nakakakita, walang may pakialam o may nagmamalasakit nga ba. Naalala niya ang kamay ni Bernardo sa kanyang likuran, ang panyong ibinigay, ang mga salitang, isa sa pinakamalakas na taong nakilala ko, mga totubang kilos o sadyang magaling na manipulasyon. Hindi alam ni Alice at iyon ang higit na nakakatakot kaysa sa anupaman. Binuksan niya ang bag at kinuha ang litrato ng kanyang ina. Tiningnan ang nakangiting mukha, ang mamatang punong pag-asa at bumulong. Hindi ko alam kung tama ang ginawa ko, ma. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko rito. Ngunit hindi makakasagot ang ina niya. Kailanman ay hindi na. Inilagay niya ang litrato sa bedside table sa tabi ng isang napakamahal na lampshade. Ang kaibahan ay halos nakakatawa. Kahirapan at karangyaan na makatabi. Tulad niya ngayon na nabubuhay sa pagitan ng dalawang mundo na hindi tunay na kabilang sa alinman. Isang paliligo. Kailangan niyang paliligo para alisin hindi lang ang dumi, kundi pati na rin ang pakiramdam ng kawalan realidad na nakabalot sa kanya. Ang banyo ay kasing marangya ngang kwarto. Marmol sa lahat ng dako, isang malaking bathtub, isang shower na may maraming jet. Binuksan ni Alice ang mainit na tubig at, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na mainit na tubig na dumadaloy sa kanyang balat. Nanatili siya roon ng matagal. Hinayaang hugasan ng tubig ang mga luha, pawis at takot. Paglabas niya, nakita niya ang malalambot na bathrobe na nakasabit. Sinuot niya ang isa at bumalik sa kwarto. Ang closet ay talagang may mga damit. Maraming damit, dress, pantalon, blusa, lahat ay may tag pa. Hindi nagsinungaling si Bernardo tungkol sa pagbili ng mga iyon noon pa man. Ngunit ang ikinagulat niya ay hindi ito mga malalaswa o mapangakit na damit. Magaganda, elegante, at disente ito, tila pinili niya ng inisip kung saan siya magiging comfortable o baka naman nakataon lang. Baka may maganda lang talaga itong panlasa. Pumili si Alice ng malambot na pantalon at simpleng blusa. Nang tingnan niya ang sarili sa salamin, halos hindi niya nakilala ang sarili. Siya pa rin ito, ngunit kakaiba. Tila suot niya ang pagbabalat kayo ng isang taong kabilang sa mundong iyon. May kumatok sa pinto. Binuksan ito ni Alice at nakita ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang, may mabait na ngiti at simpleng damit ngunit napakalinis. Kumusta, Hija? Ako si Manang Marta, ang mayordoma. Pinakiusapan ako ni Senyor Bernardo na tingnan kung may kailangan ka. Wala naman po. Ayos lang ako. Salamat. Pinag-aralan siya ni Manang Marta ng may karanasang mga mata na tila nakakakita ng higit pa sa nais ipakita ni Alice. Alam kong nalilito ka, masyadong maraming nangyari ng sabay-sabay. Alam niyo po ba tungkol sa akin kung paano ako napunta rito? Oo, sagot ni Manang Marta ng walang pahuhusga. At hindi ako nandito para husgahan ka, anak. Nandito ako para tumulong.
Kung kailangan mo ngang kahit ano, lapitan mo lang ako. May isang bagay sa kabutihan ng babaeng iyon na nakpaputok sa mga pananggalang ni Alice. Sino po ba talaga siya? Si Senyor Bernardo. Sa totoong buhay, nakbuntong hininga si Manang Marta. Nakatingin sa koridor na tila tumatagos sa mga dingding. Siya ay isang wasak na lalaking pilit binubuo ang sarili. Mula nang mawala ang pamilya niya, nakbago siya. Naging sarado, malamig. Pero sa kaibuturan, sa ilalim ngang lahat na iyon, naroon pa rin ang kabutihan. Nakikita ko sa maliliit na bagay sa pagtrato niya sa mga tauhan, sa ginagawa niya sa mga ospital niya kung saan libre niyang ginagamot ang mga mahihirap nang walang nakakaalam. Kumurap si Alice sa gulat. Ginagawa niya iyon, pero ayaw niyang pinag-usapan iyon. Obligasyon daw iyon, hindi kawanggawa. Ngumiti ng malungkot ang mayordoma. Iyon ang lalaking siya noon bago ang trahedya. Minsan, nakikita ko pa rin iyon na sumisilip at pagkatapos ay nawawala ulit, duktong ni Alice. At nawawala ulit, sang-ayon ni Manang Marta, dahil natatakot siya, natatakot siyang makaramdam, natatakot mawalan, natatakot mabuhay. Ang masalita ay lumutang sa hangin sa pagitan nila. Ihahain na ang hapunan sa loob ngang isang oras. Pinal na sabi ni Manang Marta, kumakain si Senyor Bernardo sa malaking dining room. Malaya kang sumali sa kanya kung gusto mo. At kung hindi, dadalhin ko ang pagkain mo rito sa kwarto nang walang problema. Nang umalis si Manang Marta, nanatiling nakaupo si Alice sa malaking kama, nag-isip, dapat ba siyang sumabay kay Bernardo? Magiging hindi ba ganoong kailangang mag-isa siya? O mas magiging kakaiba kung nakaupo siya sa mesa kasama ang lalaking legal niyang asawa ngunit hindi niya kakilala. Sa huli, nanaig ang kanyang kuryosidad. Kailangan niyang maintindihan ang lalaking iyon. Kailangan niyang tuklasin kung tagapagligtas niya ba ito o tagabihag. Paggaraan ng isang oras, bumaba si Alice sa hagdanan, sinusundan ang malayong tunong nga kubyertos. Natakpuan niya ang silid kainan, isang malaking kwarto na may masang madaling makakasya ang 20 tao, ngunit isang upuan lang ang okupado. Nakaupo si Bernardo ng mag-isa, nakatingin sa pagkaing halos hindi niya nagalaw. Nawala sa malalim na pag-isip na tila milyon-milyong milya ang layo mula roon. Nag-atubili si Alice sa pintuan. Sobrang lulong si Bernardo sa iniisip niya kaya hindi siya napansin at sa sandaling iyon ng walang harang nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan, lungkot. Isang malalim at nakabaong lungkot sa bawat linya ng mukha nito. Pagkatapos, nag-angat ito ngang tingin at nakita siya at mabilis na bumalik ang maskara na naisip ni Alice na inimbento niya lamang ang nakita niya. Alice, mabilis itong tumayo. Hindi ko alam na bababa ka. Naisip ko na baka hindi naman ganon kakakaiba kung sumabay ako kesa kumain ng mag-isa. Mas hindi kakaiba. May kung ano sa paraan kung paano niya sinabi iyon na nagpahiwatik na galit din itong kumain ng mag-isa, ngunit nasanay na lang. Sige, maupo ka. Pumili si Alice ng silya na malapit dito, ngunit hindi sa tabi. Ligtas na ang layo na iyon. Agad na sumulpot ang isang tauhan, naksalin ng alak at tubig. Tubig na lang, mabilis na sabi ni Alice. Tiningnan siya ni Bernardo na tila sumasang-ayon. Ako rin. Kumain sila ng tahimik sa loob ng ilang minuto. Masarap ang pagkain, niluto ng isang profesional na chef, ngunit halos hindi malasahan ito ni Alice. Sobra siyang abala sa pagsusuri sa lalaking nasa harap niya. Ayos ba ang kwarto mo? Basak ni Bernardo. Magalang ang boses ngunit malayo. Sobra pa. Maganda. Mabuti. Isa na namang katahimikan. Mabigat. Ay hindi komportable. Pwede ba akong maktanong? Humuhot mulin lakas na loob si Alice. Pwede. Bakit ka nabubuhay ng mag-isa sa ganitong kalaking bahay? Tumigil sa pagkain si Bernardo. Dahan-dahang inilapag ang mga kubyertos ng may labis na kontrol. Dapat ay maging bahay ito na puno. Para sa asawa ko, sa anak ko, para sa pamilyang bubuin namin. Isang pahinto.
Ngunit may ibang plano ang buhay. Nakikiramay ako. Sinabi ko na ito sa kotse, pero ipinaabot ko muli. Tiningnan siya nito, talagang tiningnan. At may kung ano sa mga mata nito na nakpabilis sa tibok ng puso ni Alice. Hindi galit, hindi lamig. Ito ay hilaw na kahinaan. Bakit ka may pakialam? Hindi mo ako kilala, wala kang utang na loob sa akin, dahil nakikilala ko ang sakit kapag nakikita ko ito. Ginamit ni Alice ang sariling nga salita nito laban dito, at ang sakit ay karapat-dapat ng habak kahit mula pa sa isang estranghero. Nanigas si Bernardo na parang naging estatwa. Pagkatapos, napakabilis na tila halos hindi nakita ni Alice, nakningning ang mga mata nito. Luha, hindi siya iiyak, hindi niya ito papayagan at hindi nga niya ginawa. Kumurap siya at padabok na tumayo, kinaskas ang upuan sa marmol na sahig. Pasensya na, kailangan kong magtrabaho, magandang gabi, at umalis siya. Basta umalis na lamang, naiwan si Alice na mag-isa sa malaking silid-kainan kasama ang magapakaing kalahati pa at napakaraming katanungan na walang sagot. Nanatili siyang nakaupo roon, pilit inuunawa ang nangyari. Naabot niya ito, nahawakan niya ang isang bahagi nga pagkatao nito at ito'y tumakas. Tumakas na parang mapanganib siya o baka kaya ito tumakas dahil talagang mapanganib nga siya. Mapanganib sa mga pader na itinayo nito. Mapanganib sa pagkakahiwalay na nagpapanatili rito na ligtas. Sumulpot si Manang Marta sa pintuan at nakita ang nangyari. Ginawa niya yon no, ang alin? Tumakas nang malapit na siyang makaramdam ngang kung ano. Tiningnan ni Alice ang matandang babae. Palagi niya ba itong ginagawa? Palagi. Ngumiti ng banayad si Manang Marta. Pero alam mo kung anong pinakaiba ngayon. Sa pagkakataong ito, mukhang natakot siya. At natatakot lang siya kapag may isang bagay na talagang mahalaga. Nanatili kay Alice ang masalitang iyon buong gabi, habang nakahiga siya sa malaking kama, nakatingin sa mataas na kisame, sinusubukang intindihin ang palaisipan na si Bernardo Castillo. Mabait ba siya o malupit, maingat o mapanlinlang, iniligtas ba siya nito o ginagamit lang? Hindi alam ni Alice, ngunit isang bagay ang sigurado niya, naapektuhan niya ito at naapektuhan din siya nito, at may nagsasabi sa kanya na ang susunod na 2 taon ay magiging higit na komplikado kaysa inaasahan nilang dalawa. Nagising si Alice sa sikat ng araw na pumapasok mula sa malalaking bintana, nagpapaliwanag sa kwarto sa paraang hindi pa niya kailanman naranasan. Sa luban, harang ang sikat nga araw nga katabing barong-barong ng mga sampayan ng mismong kahirapan. Ngunit dito, ang liwanag ay pumapasok ng malaya, ginintuan at halos mahiwaga. Sa isang saglit, nalimutan niya kung nasaan siya. Nalimutan niya ang lahat ng nangyari. Pagkatapos, bumalik ang realidad tulad ng isang suntok sa sikmura. Asawa siyang isang estranghero sa isang kasunduan na hindi niya palubos na naintindihan. Bumangon si Alice, nagpalit nega damit, at bumaba sa hagdanan, sinusundan ang amoy nega, kapena nagmumula sa isang bahagi nega pagkalaki-laking bahay. Nahanap niya ang kusina na parang inilabas mula sa isang magasin, puro puting marmol at mga kasangkapang hindi niya alam kung paano gamitin. Nandun si Manang Marta, naghahanda ng almusal. Magandang umaga, Hija. Nakatulog ka ba ng maayos? Opo, paksisinungaling ni Alice. Ang totoo, nanatili siyang gising halos kalahating gabi. Iniisip ang pagtakas ni Bernardo mula sa hapagkainan. Tapos na po bang mag-almusal si Senyor Bernardo? Nag-almusal na siya 5:00 pa lang ng umaga at dumiretso sa ospital. Marami siyang trabaho. Sa tingin ko yon ang paraan niya para hindi mag-isip tungkol saan. Tumigil sa pagalo ang itlog si Manang Marta at tiningnan si Alice gamit ang kanyang mailap na mga mata na tila marami nang nakita sa mga nawala sa kanya. Sa kung ano sanang nangyari at sa kung paano nagiging walang katarungan ang buhay. Umupo si Alice sa hapag habang hinahain ni Manang Marta ang kape.
bagong tinapay, prutas at keso. Mas marami pa itong pagkain sa isang almusal kaysa sa nakasanayan niyang kainin sa isang buong araw. Manang Marta, pwede po bang magtanong, o naman, anong nangyari sa pamilya niya? Hindi niya kasi pinag-usapan. Nagbuntong hininga ng malalim ang mayordoma, tila ba nasasaktan din ito sa kwento, aksidente sa sasakyan. 5 taon na ang nakararaan, umuwi nun ang asawa niyang si Chamila galing sa bahay ng magulang niya kasama ang maliit nilang anak, si Miguel. 3 taong gulang pa lang siya, nabasak ang boses niya, nawalan ng preno ang isang truck na pabulusok at sumalpok ng diretso sa sasakyan nila, walang nakaligtas. Naramdaman ni Alice ang paginit ng kanyang maluha. Diyos ko, nasa ospital noon, si Senyor Bernardo nang matanggap ang tawag. Isa siyang doktor. Alam mo ba, siruhano, isa sa mga pinakamagaling, pero pagkatapos ng aksidente, hindi na siya nag-opera. Hindi na raw niya kayang humawa ang scalpel nang hindi nanginginig ang kamay. Pinunasan ni Manang Marta ang sariling mamata. Naging negosyante siya, bumili ng mga ospital, minamanadya niya ito mula sa malayo. Pero namatay ang pagiging doktor niya kasama ng kanyang pamilya. Halos hindi makahinga si Alice. Ang sakit ni Bernardo ay nagkaroon ng linaw, ang kalamigan, ang paglalayong sarili. Hindi lamang siya malungkot, siya ay wasak. Hindi niya kailanman sinabi yan sa akin, bulong ni Alice. Wala siyang kinakausap tungkol diyan kahit kanino, kahit sa akin. At 10 taon na akong nagtatrabaho dito. Nagsalin ngang kape si Manang Marta. Pero sayo, kagabi, nung umalis siya sa dining room, nakita ko ang mukha niya. Takot na takot siya. Takot dahil naparamdam mo sa kanya ang isang bagay at ang makaramdam ay napakasakit para sa isang taong ginugol ang maraming taon sa pagpapakamanhid sa sarili. Umalingaw ang mga salita ni Manang Marta sa isipan ni Alice sa buong araw. Nag-explore siya sa mansyon, sinusubukang makilala ang napakalaking espasyo. Nahanap niya ang isang library na may libu-libong libro, isang music room na may pianong natatakpan ng puting kumot na malinaw na hindi nahawakan ng mahabang panahon, at isang nakasarang playroom na nakita niya lamang mula sa nakaawang na pinto. Puno ng maalikabok na kaon na malamang ay naglalaman ng gagamit ng anak na kailanman ay hindi na-dispose ni Bernardo. Bawat silid ay nagsasalaysayang kwentong sakit na naudlot na buhay na ninakaw na kinabukasan. Nasa hardin si Alice nang marinig niya ang pagdating ng sasakyan, bumilis ang tibok ng puso niya. Nakabalik na si Bernardo. Narinig niyang bumaba ito ng sasakyan. Madilim na terno, perpekto, may dalang atashikas sa kamay, pagod ang muka. Nakita niya si Alice sa hardin at huminto ng 1 segundo. 1 segundo lamang, pagkatapos ay nagpatuloy itong maglakad patungo sa lubeng bahay. Kamusta ang araw mo? Tanong nito nang dumaan sa kanya, magalang ngunit malayo, ayos lang. Sayo, abala, papapasok na sana ito sa bahay, tatakas na naman muli, ngunit hindi hinayaan ito ni Alice. Bernardo, teka. Huminto ito, ngunit hindi lumingon. Kailangan nating mag-usap tungkol sa lahat na ito, sa kasal na ito, sa kung ano ang inaasahan mo sa akin, sa mga patakaran. Humugot ng malalim na hininga si Alice. At kung bakit palagi kang tumatakas tuwing susubukan kong makipag-usap ng masinsinan sa iyo, mahaba at mabigat na katahimikan. Pagkatapos, dahan-dahang lumingon si Bernardo at ang ekspresyon nito ay napakakontrolado, tila masakit. Hindi ako tumatakas. Oh, tumatakas ka. Kagabi, nung magsalita ako tungkol sa sakit at habag, tumakbo ka na parang pinaso kita. May trabaho ako. Tumatakas ka, pagpupumilit ni Alice, humakbang palapit sa kanya, at kailangan kong malaman kung bakit. Kailangan kong maintindihan kung sino ka, dahil titira ako dito sa susunod na 2 taon at hindi ko na kayang manatili sa dilim. Nanatiling tahimik at di kumikilos si Bernardo, tila hindi man lang humihinga. Pagkatapos,
Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang case sa sahig at direktang tumingin sa mga mata ni Alice. At ang nakita ni Alice roon ay dumurok sa kanya. Sakit. Sakit na napakalalim na parang walang hangganan. Gusto mong malaman kung sino ako? Lumabas na paus ang boses nito, punong emosyong pilit nitong kinokontrol. Ako ay isang lalaking nawalan ng lahat. Isang araw, gumising ako at nalamang ang pag-ibig ng aking buhay at ang aking anak ay pinunit mula sa mundong ito sa pinakabrutal na paraan. Sinubukan kong patayin ang sarili ko sa pagtatrabaho dahil iyon lang ang tanging paraan para hindi mag-isip. Ginawa kong isang musoleo ang bahay na ito dahil hindi ko ito maibenta, ngunit hindi rin ako makapamuhay rito. Naramdaman ni Alice ang maluha na dumadaloy sa kanyang pisngi, ngunit hindi niya ito pinunasan. Ako ay isang duwag, patuloy ni Bernardo, basag ang boses. Isang duwag na sobrang takot na makaramdam kaya't naktayo ng napakataas na pader na kahit ako mismo ay hindi na kayang akyatin. Tapos dumating ka, kasama ang mga mata mong nakakakita ng higit at ang mga salita mong umaabot sa mga lugar na ikinandado ko na ilang taon na ang nakararaan. At ako'y kinikilabutan, takot na takot dahil alam kong kung papasukin kita, kung hahayaan kitang hawakan ako ng totu, lubusan akong guguho, kung gayo'y gumuho ka. Sabi ni Alice, nanginginig ngunit matatag ang boses. Gumuho ka dahil ang pagpapanggap na hindi ka nakakaramdam ay hindi nakpoprotekta sa'yo. Unti-unti ka nitong pinapatay. Ipinikit ni Bernardo ang kanyang mamata, mahigpit ang panga, nanginginig ang buong katawan sa pagsisikap na mapanatili ang kontrol. Hindi mo naintindihan. Hindi ako pwedeng gumuho dahil kung magsisimula akong mahulog, hindi ko alam kung makakabangon pa ako. Kung ganon, tutulungan kitang bumangon. Biglang dumilat ang kanyang mamata. Bakit? Bakit may pakialam ka? Binili kita. Kinuha kita sa buhay mo at dinala rito sa mga dahilan na hindi ko man lang maayos na ipinaliwanag. Bakit ka nagmamalasakit kung makakabangon pa ako o hindi? Dahil nakikilala ko ang isang taong nalulunod. Humakbang pa ng isa si Alice palapit dito. Dahil nalulunod din ako sa tondo. Sa buhay na walang kinabukasan, winawasak ng bisyo ang ama ko. At sa isang kakaiba at magulong paraan, kinuha mo ako mula sa tubig na iyon, kaya marahil, baka lang, pwede nating tulungan ang isa't isa na makahinga muli. Tiningnan siya ni Bernardo na parang isang milagro, parang siya ang pinakamahalaga at pinakamapanganib na bagay sa mundo ng sabay. Hindi kita binili, bigla nitong sinabi, napakahina ng boses. Iniligtas kita. Kumurap si Alice, litong-lito. Paano ang utang ng tatay ko? Hindi ko iyon binayaran para magkaroon ng asawa. Binayaran ko dahil ang taong iyon ay hindi karapat-dapat sayo. Dahil nakita ko sa mga mata mo na karapat-dapat ka nga higit pa sa wasakin lang nga mga pagkakamali niya. Hinagot ni Bernardo ang sariling buhok. Ginulo ito sa unang pagkakataon mula nang makilala niya ito. Pasyente ko si Boss Maximo. Kinuwento niya ang tungkol sa utang, sa alok niya, sa isang babaeng ibebenta para iligtas ang isang walang kwentang ama. Tumigil ang ikot ang mundo ni Alice. Pwede ko na sanang bayaran ang utang at matapos na. Pero naisip ko, kung gagawin ko iyon, ilalagay ka lang ulit ng ama mo sa isang masamang sitwasyon pakaraan ng 6 na buwan. Magpapatuloy siya sa pagsusugal, lulubok muli, at gagamitin ka bilang pambayat. Tiningnan siya ni Bernardo ng may mapangwasak na sidi, kaya naisip ko ang isang paraan na mayalis ka roon ng tuluyan, na mabigyan ka ang solusyon para hindi ka na niya muling magamit. Ang kasal, bulong ni Alice, unti-unting nakakaintindi. Ang kasal, kumpirma ni Bernardo, kung ikaw ay magiging asawa ko, legal na mawawalan na siyang karapatan sayo, magiging malaya ka, protektado, at sa loob ng 2 taon, kapag nahiwalay na tayo, makakaroon kang sapat na pera para makapagsimula muli ng malayo sa taong iyon. Tuluyan nang bumagsak ang mga luha ni Alice ng malaya. Ikaw, sinubukan mo akong iligtas. Sinubukan ko.
sa wasak at makasarili kong paraan. Makasarili? Paano iyon naging makasarili? Tumawa si Bernardo ngunit walang saya roon. Isang mapait na tawa. Dahil ang isang bahagi ko, ang kaawa-awa at desperadong bahagi ko, ay nag-isip na baka kung may makakasama ako sa patay na bahay na ito, mapipigilan ako nitong tuluyang mabaliw. Na baka ang makarinig ngam nga hakbang na hindi sa akin, ang makakita nga ibang mukha maliban sa bakante kong refleksyon, ay makatulong na ipaalala sa akin na buhay pa ako, tumingin ito sa malayo. Pero nang dumating ka, napagtanto kong hindi pala iyon sapat. Dahil hindi ka lang basta hakbang o mukha, ikaw ay totu, matindi. At iyon ay mas nakakakilabot kaysa sa kalungkutan. Hindi na nag-isip si Alice, kumilos na lamang siya. Humakbang siya para paliitin ang distansya at niyakap niya ito. Nanigas ng buong-buo si Bernardo. Ang bawat kalamnan ng katawan nito ay tumigas. Nararamdaman ni Alice ang puso nito na mabilis na tumitibo sa kanyang dibdib. Anong ginagawa mo? Ang boses nito ay nasasakal. Niyayakap ka. Bakit? Dahil kailangan mo. Bakit? Dahil kailangan ko rin. At dahil minsan, hindi sapat ang masalita, napakabagal na tila masakit panurin, nag-angat ito nga braso at niyakap siya, nag-atubili sa simula, bago naging mas mahigpit, hanggang sa yakap-yakap na siya nito na parang siya ang natatanging solido sa mundong napakabilis umikot. At dun, umiyak si Bernardo, hindi tahimik na luha, kundi marahas na pahikbi na nagpayanig sa buong katawan nito. Ang taon ng sakit ay tuluyan ng nakawala. Mahigpit siyang hinawakan ni Alice, hinayaan itong gumuho sa kanya. Hindi sinusubukang ayusin o patigilin, kundi nanatili lamang na naroon. Wala na sila, nakuha pang sabihin ni Bernardo sa pagitan ng pagikbi. At hindi ko sila nailigtas. Isa akong doktor at hindi ko nailigtas ang sarili kong pamilya. Hindi mo kasalanan, bulong ni Alice. Hindi. Pero araw-araw parang pakiramdam ko kasalanan ko. Nanatili sila ron sa hardin na sumaksi sa imposibleng sandaling iyon. Ang malamig at mapakalkulang negosyante ay gumuho sa magabisig ng babaeng iniligtas niya. Ang mahirap na babae na niyayakap ang mayamang lalaki na napagtanto niyang may pusong dumudugo gayang sa kanya. Nang sa wakas ay kumalas si Bernardo, namumula ang mga mata nito, basa ang mukha, ngunit may kakaiba sa kanya isang bagay na mas magaan, tila ba nahugasan ng mga luha ang bigat ng kanyang dala. Patawad, sabi nito, pinupunasan ang mukha gamit ang likod ng kamay. Huwag kang humingi ng tawad dahil isa kang tao. Tiningnan siya ni Bernardo ng may halong paganga o pasasalamat, o baka pareho, pambihira ka talaga, Alice Santos, ganap na pambihira, at sa unang pagkakataon mula, nang makita sila, ngumiti ito, hindi malaking ngiti, isang maliit at marupok na ngiti, tila napakahalaga nito para i-exist sa mundo, ngunit naroon ito, at naramdaman ni Alice na may kakaibang nangyari sa kanyang puso, isang bagay na nakakatakot ngunit nakpapainit. Hindi pa ayon pag-ibig, pero simula iyon ng isang bagay na pareho silang natatakot na pangalanan. Kakaiba ang masumunod na araw. Mahaba pa rin ang oras ng trabaho ni Bernardo, nagpapanatili pa rin ng maingat na distansya, ngunit may nagbago. Ngayon, pagdating nito sa bahay, hinahanap nito si Alice, hindi gamit ang salita kundi gamit ang paningin. Susuriin na mga mata nito ang bawat kwarto hanggang sa mahanap siya, tila kailangan nitong siguruhin na naroon pa rin siya, hindi nawala parang usok, at si Alice naman, nagsimulang umasa sa mga sandaling iyon. Nagsimula siyang magbigay pansin sa malilit na detalyo nito, ang paraan kung paano nito luluwagan, ang korbata kapag pagod na, ang kulubot sa noo kapag may iniisip na problema, ang pagtapik-tapik ng mga daliri sa lamesa kapag nag-isip ng malalim. Nagsimula na niya itong makilala at ito ay mapanganib. Isang hapon ng Huwebes, nahanap ni Alice ang isang bagay sa library na nagpasikip ng kanyang dibdib. Isang kahong nakatago sa likod ng mga maalikabok na libro. Sa loob nito ay may mga photo album. Alam niyang hindi, niya dapat itong pakialaman.
Alam niyang panghihimasok ito sa privacy, ngunit binuksan ng kamay niya ang album bago pa siya mapigilan ng kanyang konsensya. Nandun siya, si Bernardo. Ngunit hindi ang Bernardo na kilala niya. Ang lalaking ito ay nakangiti, talagang nakangiti, na may mga matang nagniningning sa dalisay na kaligayahan. Sa tabi nito ay isang magandang babae, maitim ang buhok, may mainit na ngiti, at sa kandungan nilang dalawa ay isang maliit na lalaki, may kulot na buhok at tawa na halos marinig ni Alice mula sa larawan. Mukha silang buo, kumpleto, isang perpektong pamilya na napatigil sa oras. Hindi batid na ang oras ay matatapos ng napaka-brutal at napaaga. Kinuha yan 2 linggo bago ang aksidente. Napatalon si Alice, muntik nang mabitawan ang album. Nakatayo si Bernardo sa pasukan ng library na may ekspresyong hindi niya mabasa. Ako, pasensya na, hindi ko sana to ginalaw. Hindi. Pumasok ito at naglakat ng dahan-dahan palapit sa kanya. Okay lang, nakatira ka na rito ngayon. May karapatan kang malaman ang kwento ng bahay na ito. Umupo ito sa sofa sa tabi niya. Nagpapanatili pa rin ngang magalang na distansya, ngunit hindi na gayang dati. Kinuha nito ang album gamit ang bahagyang nanginginig na kamay. Si Chamila, sabi nito habang hinahawakan ang litrato ng babae. Isa siyang guro, nagtuturo ng literatura sa isang pampublikong paaralan. Sabi niya gusto niyang baguhin ang mundo, isang estudyante sa bawat pagkakataon. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi niya, at binago nga niya, may talento siya na gawing mahalaga at nakikita ang matao. Paano siya sayo? Ipinikit ni Bernardo ang kanyang mata saglit. Siya ang angkla ko. Nabubuhay ako sa ospital, nag-opera, nagliligtas ng buhay, nag-aakalang immortal ako, at ipinapaalala niya sa akin na tao lang ako, na kailangan kong magpahinga, na may buhay sa labas ng operating room. Binuksan nito ang mga mata at may luha na, ngunit hindi hinayaang bumaksak. Si Miguel, kamuhang-kamuha niya. Ganoon din katikas ang ulo, parehong hiti na nakpapaliwanag sa buong silid. Hinawakan ng bahagya ni Alice ang braso nito. Isang maliit at nagbibigay lakas na dampi. Hindi mo kailangang magsalita kung masyadong masakit. Laging masakit pag-amin ni Bernardo, magsalita man ako o hindi. Ang sakit ay nananatili. Ngunit kapag ikaw ang kasama, hindi ko alam, parang hindi nakakasakal. Nanatili silang tahimik ng ilang sandali, tinitignan ang mga litrato, pagkatapos ay inilipat ni Bernardo ang pahina at huminto sa isang partikular na larawan. Naroon siya, suot ang asul na lab gown, nag-aalagang isang bagong panganak na sanggol ng may labis na pag-iingat. Ito ang huling panganganak na inasikaso ko, sabi nito na parang nasa malayo ang boses. 2 araw bago ang aksidente. Isang batang babae, may malubhang komplikasyon ang ina. Nak-opera ako ng 6 na oras, pareho silang nailigtas. Hinawakan nito ang larawan. Nang mahawakan ko ang sanggol na iyon sa unang pagkakataon, naisip ko, ito na ba yon? Ito ba ang dahilan kung bakit ako nandito? Para bigyan ang mga taong pagkakataong mabuhay, at pagkaraan ng 48 oras, hindi ko naibigay ang pagkakataong iyon sa sarili kong pamilya. Bernardo, alam mo ba kung anong nakakatawa? Tumawa ito ng mapait. Namatay agad sina Chamila at Miguel sa mismong oras ng aksidente. Iyon ang sabi ng investigador, agarang impact. Hindi sila nakaramdam ng sakit, pero ako, nararamdaman ko ito araw-araw. Nagigising ako ng nakakaramdam. Nagtatrabaho ng nakakaramdam. Natutulog ng nakakaramdam kung nakakatulog man ako. Humarap ng buo si Alice sa kanya. Hindi ka nakakatulog. Ilang oras lang, kapag sumuko na ang katawan ko sa pagkapagod, tiningnan siya nito, at ang kahinaan sa mga mata nito ay mapangwasak. Kapag nakapikit ako, nakikita ko ang aksidente. Wala ako roon, hindi ko nakita. Ngunit nire-recreate ng isip ko ang lahat ng buong detalye. Ang pabulusok na truck, ang pagbangga, ang nga katawan.
at gigising akong sumisiga ng mag-isa sa malaking bahay na ito nang walang sinumang makakarinig. Bumaksak ang mga luha ni Alice bago pa man niya ito mapigilan. Hindi mo dapat dinadala ito ng mag-isa. Wala akong magagawa. Namatay ang mga magulang ko noong bata pa ako, nag-isa akong anak. Si Camila ang buong mundo ko at nung nawala siya, dinala niya lahat. Hindi lahat, bulong ni Alice. Nandito ka pa. Nandito pa ang kabutihan mo, ang habak mo, ang kakayahan mong magligtas, at hindi lang sa mga ospital, ako ang tinutukoy ko. Iniligtas mo ako, Bernardo. Kinuha mo ako mula sa lugar kung saan ako unti-unting namamatay. Tiningnan siya nito na tila ba sa unang pagkakataon siya lubos na naunawaan. Iniisip mong iniligtas kita, Alice. Halos hindi mo pa ako kilala. Hindi mo alam ang managawa ko, ang mga desisyon ko. Sabihin mo sa akin kung ganon. Isang mabigat na katahimikan. Tumayo ng pabigla si Bernardo, lumakad papunta sa bintana, nakatalikod kay Alice. Nang magsalita ito, puno ang kadiliman ang boses. Matapos ang aksidente, napasama ang buhay ko. Tumigil ako sa pag-upra dahil nanginginig ang mga kamay ko. Ibinenta ko ang bahagi ko sa mga klinika at nagsimulang bumili ng mga ospital bilang pag-ari. Ginawa kong negosyo ang medisina, bagay na lagi kong kinamumuhian, ikinuyom nito ang kanyang makamaw. At mayroon pa, may mga ginawa ako dahil sa desperasyon, dahil sa kalungkutan, mga bagay na hindi ko ikinagagalak. Tumayo si Alice, naglakad patungo rito. Anong klaseng mabagay? Humarap si Bernardo, at ang mukha niya ay punong paghihirap. Bago ikaw, may iba pa. Lumubog ang sikmura ni Alice. Iba pa? Hindi mga asawa. Hindi ako umabot sa ganon, pero mga arranged dates. Mga babaeng nire-rekomenda ng Board of Directors ng ospital, mga tagapagmana, mga negosyante perpekto sa papel. Hinaplos nito ang mukha, sinubukan ko. Mga mamahaling hapunan, formal na pag-usap, pero wala akong naramdaman. Tila ba namatay na rin kasama ni Camila ang kakayahan kong kumonekta. At sa akin, halos hindi naitanong ni Alice, bumibilis ang tibok ng puso. Bakit naging iba sa akin? Tiningnan siya nito ng may seryosong intensidad na halos nakakasunog. Dahil hindi mo ako sinusubukang pahangain, hindi mo gusto ang pera ko o ang katayuan ko, gusto mo lang mabuhay. At may isang bagay sa iyo doon sa malungkot na barong-barong na yon, kasama ang nakakakilabot mong ama. Pinanatili mo ang dignidad mo, pinanatili mo ang pagiging tao mo, at naisip ko, kung nakayanan niyang maging malakas matapos ang lahat ng pinagdaanan niya, baka kakayanin ko rin. Iniisip mong malakas ako? Tumawa si Alice ng walang saya. Bernardo, pumayag akong pakasalan ang isang estranghero dahil wala akong tapang na hayaang mamatay ang tatay ko. Hindi iyon lakas, karuwagan iyon. Hindi. Humakbang si Bernardo palapit sa kanya. Iyon ay pag-ibig, baluktot na pag-ibig, maling nakapwesto, idinirekta sa isang taong hindi karapat-dapat, ngunit pag-ibig pa rin. May kakayahan kang magmahal kahit sinasaktan ka, kahit hindi sinusuklian. Iyon ang pinakamatapang na bagay na nag-exist. Napakalapit na nila ngayon. Nararamdaman ni Alice ang init nito, ang amoy ng mamahaling pabango na halos sa pagod at kahinaan. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko, pag-amin niya, nanginginig ang boses. Hindi ko alam kung nagsisimula ba akong makaramdam na kung ano sayo o kung utang na lublang ito o ginhawang nakawala sa dating buhay. Hindi ko rin alam kung ano ang nararamdaman ko, pag-amin ni Bernardo, pero ang alam ko, nakakatakot ka sa akin. Natatakot ako sayo dahil sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, tumitingin ako sa hinaharap at nakikita ko na hindi ito walang laman. Nakikita ko ang posibilidad at nakakatakot iyon. Bakit? Dahil paano kung mawalan ulit ako? Paano kung papasukin kita? Paano kung maging mahalaga ka sa akin at magdesisyon ang tadhana na agawin ka ulit? Hindi na ako mabubuhay diyan, Alice. Hindi na talaga. Inangat ni Alice ang kanyang kamay at hinaplos ang mukhang lalaki.
Ipinikit ni Bernardo ang kanyang mamata, tila ang hawak niya ay parehong nakakapaso at nakakakalma. Hindi ka pwedeng mabuhay ng may takot sa kung anong maaring mangyari, banayat niyang sabi. Dahil kung ganon, hindi ka talaga nabubuhay. Nag-exist ka lang, at kahit mas ligtas ang mag-exist, ito ay mas malungkot. Binuksan ni Bernardo ang kanyang mamata at ang nakita ni Alice Rune ay dumurog sa kanya. Pagnanasa hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Isang desperadong kagustuhang maniwala na posible pang magsimula muli, maniwala na tama si Alice. Ngunit umatras ito, ang maskara ay bumalik. Kailangan kong magtrabaho. Bernardo, may mga importanteng pulong ako bukas ng umaga. Kailangan kong suriin ang mga kontrata. Paalis na itong library, tumatakas na naman. Magandang gabi, Alice. At umalis siya, iniwang mag-isa si Alice sa mga litrato, sa mga tanong na walang sagot, sa isang litong puso. Muli niyang pinakmasdan ang mga larawan nina Camila at Miguel at sa unang pagkakataon, nakaramdam ng kakaiba. Hindi selos. Paano siya magseselos sa mga patay, kundi kawalan ng seguridad? Paano siya lalaban sa isang memorya, sa isang perpektong pag-ibig na maagang nawasak? Naging lahat si Camila para kay Bernardo, si Alice, ay isa lamang mahirap na babae na iniligtas nito sa awa, o baka higit pa doon. Hindi niya alam, at ang pagdududang iyon ang unti-unting lumalamon sa kanya. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Alice. Nakatingin lamang sa kisame, pinapakinggan ang matunog ng tahimik na mansyon. At bandang 2:00 ng madaling araw, nakarinig siyang isang malayong sigaw mula sa kwarto ni Bernardo. Mabilis na bumangon, si Alice at tumakbo sa koridor patungo sa pinto. Bernardo, ayos ka lang? Mas malakas at mas desperadong sigaw ang sumagot. Hindi na nakdalawang isip si Alice. Binuksan niya ang pinto. Si Bernardo ay nasa kama, pinagpapawisan, nagwawala, malinaw na preso ngang isang masamang panaginip. Hindi, Camila, hindi, Miguel. Bernardo, gumising ka, tumakbo. Si Alice patungo sa kama, hinawakan ito sa balikat. Bangungot lang yan. Gumising ka. Nagising si Bernardo sa isang marahas na pagtalon. Mabilis na umupo, nanlalaki ang mga mata. Ang dibdib ay mabilis na umaangat at bumabagsak. Inabot ng ilang segundo bago ito nakapag-focus at napagtanto kung nasaan siya. Alice. Basag at paus ang boses. Binabangungot ka. Hinaplos ni Bernardo ang sariling mukha at nakita ni Alice na nanginginig ang mga kamay nito. Oh, aksidente na naman. Palaging ang aksidente. Halika rito. Ginawa ni Alice ang isang bagay na marahil ay hindi niya dapat ginawa. Umupo siya sa kama sa tabi nito at niyakap ito ng mahigpit. Nag-atubili si Bernardo ng kalahating segundo, ngunit tuluyang gumuho sa yakap niya, ibinaon ang mukha sa kanyang balikat. Hindi ko na kaya, bulong nito. Hindi ko na kayang mapanaginipan sila. Hindi ko na kayang panurin silang mamatay gabi-gabi. Alam ko, mas hinikpitan ni Alice ang yakap, nararamdaman ang panginginig ng katawan nito. Pero hindi ka na nag-isa ngayon, naririnig mo ba ako, hindi ka na nag-iisa. Nanatili sila sa ganong posisyon ng walang takdang oras. Nang lumaon, kumalma si Bernardo. Naging normal ang pahinga at nagrelax ang katawan, ngunit hindi ito lumayo at hindi rin siya binitawan ni Alice. Manatili ka. Pakiusap ni Bernardo, may antok ang boses. Parang awa muna, hanggang makatulog lang ako. Ayokong mag-isa. Dapat humindi si Alice. Dapat siyang bumalik sa kanyang kwarto, panatilihin ang hangganan, protektahan ang puso niyang masyado nang napapalapit. Ngunit hindi siya humindi. Sige, mananatili ako. Humiga si Bernardo, hinihila siya pahiga. Hindi ito isang intimate na galaw. Ito ay simpleng pangangailangan lamang. Dalawang wasak na puso ang naghahanap ng alif sa kaisa, isang lugar kung saan ito posible. Nananatiling gising si Alice, pinapakinggan ang pahinga nito habang nagpapahinga.
Ngunit kahit noon ay hindi siya gumalaw, dahil sa loob niya ay may bumubulong na baka hindi niya na gustong umalis sa kamang iyon, sa bahay na iyon, sa buhay na naging kanya. Nagising si Alice kasama ang mainit na katawan ni Bernardo sa kanyang tabi. Ang braso nito ay nakayakap sa kanyang baywang sa isang paraang nagpoprotekta. Pinayagan ni Alice ang sariling maramdaman iyon, ang seguridad, ang koneksyon, ang mapanganib na ilusyon na totoo ang lahat. Pagkatapos ay bumalik ang realidad. Nasa kama siyang lalaking nagmamahal pa rin sa namatay na asawa. Sinubukan ni Alice na dahan-dahang umalis ngunit mas hinihpitan ni Bernardo ang yakap, bumubulong ng hindi maintindihan na salita habang tulog. Nanigas siya, nananaginip ito, sino ang napanaginipan niya, si Chamila. Ang pagnanakaw ng selos na naramdaman niya ay nagulat at nagpahiya sa kanya ng sabay. Paano siya magseselos sa isang namatay na babae? Nang gumising si Bernardo at nakitang nandun siya, may nagdaan sa mga mata nito gulat at pagkatapos ay pasasalamat. Nanatili ka, paus nitong sabi. Nakiusap ka, sagot niya, at hindi ako umalis. Dahan-dahan itong lumayo at umupo sa kama. Patawad sa paglalagay sayo sa ganitong posisyon, hindi patas na pinakiusapan kitang manatili. Tigilan mo ang paging-ginutawad sa pagiging tao, sabi niya, inuulit ang salita niya noon. Minsan, ang daling isipin na simple lang lahat, sambit ni Bernardo, pinapakumplikado mo dahil takot ka, wika ni Alice. Ngunit hindi pinipigilan ng takot ang sakit, pinapatagal lang ito. Umalis si Alice sa kwarto bago pa siya makagawa ng bagay na hindi niya makokontrol. Lumipas ang araw ng parang isang hamog. Pumasok sa trabaho si Bernardo, ngunit nag-iwan ng sulat sa kusina. Salamat, B. Itinago iyon ni Alice sa kanyang bulsa. Ang puso'y mabilis na tumitibo sa dalawang salitang iyon. Dumating si Manang Marta at nakitang nakatingin lang si Alice sa kawalan doon sa hardin. Nag-usap sila. Aminado si Alice na natatakot siya dahil unti-unti na siyang nakakaramdam, habang mahal pa rin ni Bernardo si Chamila. Sino ba ang may sabing isa lang ang kayang ibigin ng puso? Hinawakan ni Manang Marta ang kamay ni Alice. Ang pag-ibig ay hindi balde na naubos, anak. Isa itong batis na lumalaki habang ginagamit. Bago pa man siya makasagot, bumukas ang gate ng mansyon. Ngunit hindi kotse ni Bernardo ang pumasok. Isa itong lumang taksi na sobrang hindi nababagay sa karangyaan ng lugar. At doon bumaba ang figurang nagpayelo sa dugo ni Alice. Mang Berto. Hindi, bulong ni Alice. Ang tatay niya mas payat, mas matanda, at suot ang mas lumang madamit. Ngunit ang mga mata ay ganun pa rin, desperado, mapanlin lang. Alice, sigaw nito. Anak, kailangan kitang makausap. Paano mo nalaman kung nasaan ako? Umabante si Manang Marta bilang proteksyon ni Alice. Sinabi sa akin ni Boss Maximo, makinig ka lang amoy na amoy ni Alice ang ginbilok sa kanyang ama. Hindi. Wala kang karapatang kausapin ako. Alam kong nagkamali ako, pero nagbago na ako. Lasing ka sa 10:00 ang umaga. Ito ba ang pagbabago? Nanginginig ang galit ni Alice. Umiyak muli si Berto ngang mapanlin lang niyang luha. Pangangailangan ko lang kaunting pera. Gusto ko lang makabawi. Mapait na tumawa si Alice. Kaya ka nandito, hindi para humingi ng tawad, kundi para sapra. Isang sasakyan ang dumating. Si Bernardo, bumaba ito ng may malamig at mapanganib na galit sa mukha. Sino ka at anong ginagawa mo sa pamamahay ko? Ako po ang tatay niya, si Berto Santos. Ang ama na nakbenta sa anak para sa sugal. At ngayon nandito ka para humingi ng mas maraming pera. Ang boses ni Bernardo ay parang yelo. May 5 segundo ka para lumabas sa ari-arian ko. Kung hindi tatawag ako en seguridad at ikukulong ka para hindi makalapit kay Alice. Pero anak ko siya, asawa ko siya. At nawalan ka ng karapatan sa kanya noong ibinenta mo siya, giit ni Bernardo. Lumabas ka bago ko pa makalimutan na isa akong sibilisadong tao. Tumingin si Berto kay Alice. Alice, parang awa mo na. Tinalikuran niya ito. Paalam, Berto, sa pagkakataong ito, panghabang buhay na,
Habang naglalakad siya, hinawakan ni Bernardo ang kanyang likod. Pumasok sila sa loob. Dun ay umiyak si Alice, ngunit ngayon si Bernardo ang yumakap sa kanya ng mahigpit. Hindi siya karapat-dapat sa mga luha mo, sabi ni Bernardo. Gusto ko lang naman makaroon ng tunay na ama na pipiliin ako. Ako, pinipili kita, biglang sabi ni Bernardo. Inilalayo ang sarili para tingnan ang mga mata niya, ipaglalaban kita. Dahil pag nakikita kita, hindi isang wasak na tao ang nakikita ko. Nakikita ko ang isang taong nakaligtas. At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nakakaramdam ako ng higit pa sa kawalan. Napatihilang puso ni Alice. Kapag wala ka, hinahanap kita. Kapag andito ka, mas madali akong nakakainga, dagdag ni Bernardo. Ganito rin ang nararamdaman ko, bulong ni Alice. At nakakatakot, hindi na naghintay si Alice. Ginawa niya ang matagal na niyang gustong gawin, hinalikan niya ito, hindi mahiyaing halik kundi puno nga inipong emosyon, pangungulila at matinding pangangailangan ng koneksyon. Nanigas si Bernardo, pero pagkatapos ay sumagot ng may pananabik na nagpaubos sa hangin ni Alice. Nang mahiwalay sila, nahabol sila ngang hininga. Binabago nito ang lahat. Paos na sabi ni Bernardo, hindi na ito kasunduan. Alam ko, hinaplos niya ang mukha nito, at wala akong pakialam. Sigurado ka ba? Dahil kung magsisimula tayong toto, hindi ko na alam kung mapapakawalan pa kita pakaraan ng 2 taon. E di wag mo akong pakawalan. Muling naksalikop ang malabi nila, ngayon ay may pagpapatunay. Nang hapon ding iyon, isiniwalat ni Bernardo ang tunay na rason ng kasal. Wala itong kinalaman sa asawa at kapritso. Ipinagtapat niyang pinipilit siyang tanggalin sa pwestong Board of Directors ng ospital niya matapos ang trahedya sa pagsabing hindi siya stable. Ang tanging paraan para maiwasan ito ay magpakasal upang patunayan ang kanyang stability. At dun dumating si Boss Maximo tungkol sayo, paliwanag ni Bernardo. Naresolba ko ang problema ko at naisalba kita ng sabay. 2 ibon sa isang bato, pero hindi ko inasahan na ganito. Natotong mabubuhay ako dahil sayo, umiyak si Alice, at sa sandaling iyon, nagpasya silang gawing totoo ang lahat, hindi na kasunduan, kundi isang tunay na pagsasama. Lumipas ang mabuwan ng parang pagising mula sa masamang panaginip papunta sa isang napakagandang realidad. Nagsimula ng kumain si Bernardo araw-araw kasama ni Alice, nakukuwentuhan tungkol sa mga maliliit na bagay, nagtatawanan. Ikinuwento ni Alice ang pangarap niyang maging nurse. Kung ganoon, mag-aral ka. At kinabukasan, inenroll siya nito sa pinakamagandang kolehiyong nursing sa Maynila. Nag-aral si Alice hindi na dahil sa obligasyon kundi dahil sa sarili niyang kagustuhan. Nagdesisyon rin si Bernardo na idonate ang lahat ng laruan ni Miguel sa bahay ampunan na tinutulungan ni Alice at magtayo ang Instituto Miguel Castillo upang magparal ng daan-daang bata. Unti-unti, nang nagliliwanag ang madilim na mansyon, bumalik din si Bernardo sa pag-opera. Sa unang pagkakataon pagkalipas ng 5 taon, pumasok itong muli sa operating room upang iligtas ang buhay ng isang batang may depekto sa puso. Nanatili si Alice sa labas at nang lumabas ito ng tagumpay, may luha sa kanyang mamata. Alice, iniligtas ko ang bata. Isang umaga, 4 na buwan matapos dumating si Alice sa mansyon bilang pambayad sa utang, nagising siyang nakaluhod si Bernardo sa tabi ng kama niya. Maaga pa, pabulong niya. Hindi ko na kayang maghintay. Humingang malalim si Bernardo. Alam kong kasal na tayo sa papel, pero kasunduan iyon. Gusto ko nang gawing tama lahat. Inilabas nito ang isang simpleng singsing. Alice Santos, gusto mo bang magpakasal sa akin ng totu? Sa isang tunay na seremonya. Hindi bilang kasunduan kundi sa pag-ibig na hindi ko inakalang kaya ko pang maramdaman. Bumaksak ang luha ni Alice. O 5 beses now. Ginanap ang kasal hindi sa mansyon, kundi sa hardin ng bahay ampunan kasama ang mga bata. Sinuot ni Alice ang damit na tinahin ng ina niya, bahagyang inayos ni Manang Marta. Mapusyaw na asul na may maliliit na puting bulaklak. Walang luhang sakit, puro saya at pag-ibig na lang. Ang kanilang mga panata
ay sinulat mismo ngang kanilang puso. Nangako akong hindi na magmamahal pa para hindi masaktan, pero binuhay mo ako, wika ni Bernardo. Tinuruan mo akong mas karapat-dapat ako sa kalayaan at pag-ibig, sagot ni Alice. At nang maghalikan sila, sumabok sa palakpakan ang mga ulilang bata. Lumipas ang maraming buwan. Nakamit ni Alice ang pinakamataas na marka sa unang taon sa nursing. Namumuno siya sa Instituto Miguel. Patuloy na nagliligtas ng buhay si Bernardo at noong Disyembre, habang isinasabit nila ang dekorasyon sa mansyon, hinawakan ni Alice ang kamay ni Bernardo at inilagay iyon sa kanyang tiyan. Bernardo, magkakaroon tayong sanggol. Dumaan ang libong emosyon sa mukha ni Bernardo. Gulat, takot at pagkatapos, umaapaw na kaligayahan at luha ng pag-asa. Takot na takot ako, aminin nito. Pati ako, sabi ni Alice. Pero sabay nating haharapin ito. Magmamahal tayo ng sabay at poprotektahan natin ang batang ito. Sabay tayo. Laging sabay tayo, bulong niya. At habang nagsisimulang umihip ang malamig na hangin ng Disyembre, isang bihirang pagkakataon ng lamig sa Maynila, magkahawak kamay silang nakatingin sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang buhay na kanilang binuo laban sa lahat ng pagkakataon. Isang kinabukasan kung saan ang mga mahihirap na babae ay hindi na kailangang ibenta, kung saan ang mga wasak na lalaki ay maaring mahilom, kung saan ang tunay at tapat ngunit hindi perpektong pag-ibig ay kayang magwagi. At ito, higit pa sa anumang fairy tale, ay isang bagay na tunay na pambihira at buo.